Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good day mga Airsoft. Good day po sa inyong mga sa inyong lahat mga kabigman. Hello po. Shoutout po kay Sir Jeric Salvador of Daet Camarines Norte. Okay, no? Sa napakabihirang pagkakataon mga Airsoft, nandito may nakikita kayo, di ba? Dalawa sa let's say sa mga pinaka-popular na airsoft sa ating henerasyon ngayon, okay? Dalawa sa pinaka hanapin na matatawag natin na airsoft sa ating henerasyon ngayon. Dalawa sa pinaka ginugusto ng ating mga airsoft, especially the newbie, no? Shoutout sa iyo, sir. Bali, ito na yung dalawang order mo. Yung Glock 17 Gen 5 na WE. Ngayon, nandito rin yung isa sa pinapangarap mo. Ibabangga ko yung order mo doon sa order ng bayaw mo. Okay, na Glock 17 Gen 5 din na high-end edition. Yung ganito, yung full upgrade. Okay, ganito, no? Ito kasi mga unit na to, ganito, no? Loko, baka maapakan yun. No? No, yung socket ay, no? Alam nyo naman na napakadalang kung mag-upgrade ng Glock. Napakadalang kung mag-upgrade ng Glock, lalo na kung yung Glock is yung mga ordinary lang. Let's say, yung mga hanggat maaari ayaw kong mag-name ng brand, pero yung mga China brand, no? Then kahit yung Taiwan brand na WE, medyo hindi ko ganong hinahawakan yan, hindi ko ganong pinapalakas, hindi ko ganong inaano yan. Kinikater i-upgrade, natatakot ako dyan. Actually, takot ako talaga dyan sa unit na yan. Bakit? Kasi entry level Taiwan lang yan di ba? Tulad nga sinasabi ko sa inyo, iba kasi yung high-end edition. Pwede nating galawin by, kumbaga kung talagang makulit ka, kung talagang nire-request mo, kung talagang i-request mo, kung talagang gusto mo, di ba? Pwede natin, pwede. Kaya lang sa napakadalang na pagkakataon, hanggat maaari, ayaw ko kasi Glock still Glock. Okay? Pero may mga risk taker tayo naka-airsoft, no? May mga risk taker tayo na talagang kahit sinabihan na natin, gusto pa rin nila. Okay? Kaya yun ang mga bagay na gusto kong ipakita sa inyo ngayon. Okay? Sagutin muna natin yung mga iba nating katanungan. No? Big man, ano bang meron ng Glock? Bakit ayaw mo siyang i-upgrade? Okay, no? Kasi ganito mga ka-airsoft, Glock talaga naman ito, bakit natin kailangan patibayin yung Glock? Bakit natin kailangan i-fix outer barrel? We all know na ang Glock is still Glock. Kumbaga, ganito kasi yung point of view ko, Si Glock, hindi siya kasing lakas ng 2011. Si Glock, hindi siya kasing lakas ng Desert Eagle. Si Glock, hindi siya kasing lakas ng mga malalakas na unit like 6.0, like John Wick. Hindi siya kasing lakas ng ganun. So, useless na kargahan natin siya ng maraming upgrade. Yun lang sa akin, Kasi kahit anong gawin natin, talagang yun lang talaga yung capability ng Glock. Especially yung Glock Taiwan. Okay? Not unless yung mga Glock na high-end. No? Which is, sa ating henerasyon ngayon, medyo hindi afford ng iba yon yung mga Glock na high-end. Kesa mag-Glock ka na high-end, magta-2011 ka na lang, di ba? Parang gano'n, di ba? Ganito, kesa i-set up mo yung Toyota Vios mo as race car, putya, mag-Honda Civic na lang ako, Type R. O, di ba? Ganun yun. Ibig sabihin, kesa gastusan mo to, ito sasakyan na to, para bumilis ng kasing level ng Honda, mag-Honda ka na lang kasi sa Honda, hindi mo kailangan gumastos. Talagang sadyang mabilis siya.
Ayun, ganun ha. Sana na-gets nyo ha. Ibig sabihin, mas maraming effort, mas maraming gastos ka kay Glock than the Honda. Di ba? Yun, ay than the 2011. Okay? Kaya, for me, hindi ko ganong ginagalaw ang Glock. Pero sa napakabihirang pagkakataon, ginalaw ko na naman ang Glock. Pero, ang ginalaw kong Glock is yung high-end version, the SRC Umarex collaboration. What is good and special about the high-end version ng Glock? Compare mo dun sa lower version ng Glock. Okay? Mga Taiwan brand like WE, yung internals nila full metal. Pero alloy. Alloy, aluminum. Okay? Yung mga sinasabi naman na high-end version ng mga Glock is mostly full CNC yung internals nila. Full CNC na steel. Okay? Pag sinabing CNC na steel, yan yung mga bakal, ang laman loob. Di ba? Mas ganito kasi, mas matigas ang bakal na laman loob kesa dun sa alloy na laman loob. Kaya, kung sakasakali mag-upgrade tayo, mas capable yung full CNC steel than the alloy internals. Ayun, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung sakasakali mag-upgrade ako ng Glock, ang gusto kong i-upgrade yung full CNC. Okay. Upgrade in a sense na pinalakas natin. Okay. Right here is unit ng ating ka-airsoft na si Sir Jeric Salvador. At saka yung unit ng kanyang bayaw na si Sir Maeng. Maeng ha. Maeng lang ang binigay sa akin. Wala akong magagawa. Of Daet Camarines Sur. Si Sir Jeric at saka si Sir Maeng. Okay, no? Okay. Hindi ko napapatagalin. Papakita ko na sa inyo. This is the unit of Sir Jeric. Napakaganda. Glock 17 Gen 5. Ano ba yung advantage ng Glock 17? Maituturing ba siyang may advantage? Yes, lahat naman ng unit may advantage, no? Compare mo into Glock 18, ang Glock 18, dual firing mode. May single fire, may rapid fire. Ang Glock 17, single firing mode lang. Advantage ba na matatawag yon, big man? Single fire mode nga lang siya eh. Si Glock 18 is dual fire mode. Actually, sa mga nagtatanong kung advantage ba yung single fire mode, yes, single fire mode is an advantage of the Glock 17 kesa doon sa Glock 18 na dual firing mode. Bakit ganun, big man? Parang baliktad. Dual nga yung isa, yan single lang. Kasi mga airsoft, actually hindi mo talaga ganun papakinabangan ng dual firing mode. Kasi nagiging sirain yung isang unit, nagiging sirain yung isang airsoft during the rapid fire. Okay? Marami dyan, maraming sasang-ayon sa akin na mas masarap gumamit ng single fire kesa sa rapid fire. Kasi yung single fire, yun yung normal na aksyon ng barel. Pag rapid fire, yun na yung parang pwersado na yung unit natin doon sa rapid na function. Kaya, hindi ganong click yun, no? Kasi bakit? Mas madaling, mas nagiging sirain ang barel. Ano po mura pero quality na tingnan nyo. Mas nagiging sirain yung barel during the rapid fire. Ayan, tatandaan nyo to ha. Kung kayo ang magkakaroon ng airsoft, lagi ninyong pipiliin single fire lang. Huwag kayong magra-rapid fire. Kung gusto nyo na yung unit ninyo, lagi nyong kasama. Ngayon, may tanong. Big man, paano kung kumuha ko ng may rapid fire, pero hindi ko siya gagamitin or minsan ko lang siyang gagamitin? Okay, gano'n ha? Paano raw kung kumuha siyang rapid fire pero hindi niya gagamitin? Actually, wala ring sense yun. Diba? Wala ring ano yun. Kumbaga, wala ring kwenta. Kasi bakit? Pag nasira yung hammer assembly ng single fire, sira na rin yung hammer assembly ng rapid fire. Okay? Vice versa. Pag nasira yung hammer assembly ng rapid fire, kahit hindi mo siya ginagamit, sira na rin yung hammer assembly ng single fire. Okay? Kumbaga, ano yun? Masasabi ko na isang transmission lang kasi yun.
isang buong assembly lang sila. So, pag nasira yung isa sa kanila, sira na sila parehas. Halimbawa, puro single file ka lang, pak, 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 pak. Then, kumbaga, parang all of a sudden, biglang nag-rapid fire ka, prrrt, prrrt, biglang nasira. Sasabihin mo, babalik ko na lang sa single na lang ako, nasira yung rapid. Hindi po ganun yun. Pag nasira po yung rapid, sira na rin po yung single. Pag nasira po yung single, sira na rin po yung rapid fire function ng unit ninyo. Kaya ako, sa totoo lang, I am not a fan of a rapid fire, no? So pagdating sa pistol, hindi ako fan ng mga rapid fire pistol. Mas gusto ko yung single fire pistol lang. Okay? Kasi yung single fire pistol, sigurado tayo na tatagal. Sigurado tayo na hindi naman basta masisira yung unit mo. Okay? Yan. Kaya, kayo rin, I do suggest, palagi kayong mag-obserba, palagi kayong, paano ba sabihin to, manood ng ating mga vlog para matutunan ninyo. Okay? This is the Glock 17 Gen 5. Lapit natin yung, yung camera para makita nila. Lalapit ko lang yung camera mga karsop, or hindi, ganito na lang, iyuyuko na lang natin para mas makafocus sila. Okay? Hindi mo pala pantay yung camera natin eh. Okay. Ayan. Ayan ha. Sige. Para mas makaka-focus kayo kahit papano. Okay. This is the Glock 17 Gen 5 by the WE. Kung mapapansin ninyo, wala siyang design kasi ang WE is not a fully licensed version of Glock. Okay? Kumbaga, ang WE is just a replica. Hindi siya fully licensed. Ano ba yung fully licensed, big man? Yan ba yung lisensya? Yan ba yung documents? Yan ba yung papers regarding sa barrel? Hindi po. Pag sinabi pong fully licensed, ibig sabihin, you are authorized to create the exact replica of the unit. Pag sinabing fully licensed itong ginagamit ko, ibig sabihin, binigyan ka ng otorisasyon ng maker ng unit para i-replica ng 1:1 yung unit. Okay? Ayan. Kaya sinabing fully licensed. Yung sinasabing fully licensed has nothing to do with the papers or documents ng unit. Okay? Ayan, kung mapapansin niyo yan mga airsoft, plain and simple lang. Wala siyang markings. Okay? This is the Glock na Taiwan. Okay? Pero wag rin kayo magpapakalito kasi yung China ng mga Glock is may markings. Ginaya niya yung high-end. Bakit ganon? Bakit yung Taiwan, na legit Taiwan, walang markings? Kasi sa Taiwan, tulad ng Pilipinas, bawal ang infringement. Kumbaga, bawal magreplika. Okay? Sa China kasi, walang batas regarding sa panggagaya, sa copyright. Walang mga batas doon. Walang batas regarding intellectual property rights. Kaya lahat pwede nilang gayahin kasi walang nakakasakop na batas sa kanila. Kumbaga, illegal yung paglalagay ng markings ng mga China na unit, illegal yon. Pag pumasok dito sa atin sa Pilipinas, illegal yon. Pero sa kanila, legal yon. Kumbaga dahil wala silang batas regarding dun sa pagkopya ng pag-imitate ng mga unit. Okay? Yan, makikita nyo, walang markings. Papakita ko sa inyo yung high-end version. May markings. Okay. This is the high-end version of the Glock. Kung makikita ninyo, may nakalagay dyan na Glock. May nakalagay din na 17 Gen 5 Austria. Okay. This is the legit version. Ngayon, papakitaan ko rin kayo ng China version. Pakita yung China version na Glock 17. Okay, no? Papakita ko sa iyo, yan, makikita nyo yan, may mga markings yan. Okay? Papakita ko sa inyo yung China version ng Glock 17 para kahit papano, hindi kayo malilito or hindi kayo maloloko. Okay? Yan. Pengi ako ng black. Ayan. Okay, ito mga airsoft yung, ayan ha. Ito yung
kung tutuusin no? Kung tutuusin, baka maloko kayo Kasi kamukhang kamukha talaga no? Okay, pero ito, meron din naman pagkakaiba, okay? Ito yung China version, ayan, may nakalagay Glock, may nakalagay 17 Gen 5, then may nakalagay na Austria, then may nakalagay na 9x19. Yan ang itsura, okay? Ngayon, ito naman yung high-end version, the SRC Umarex collaboration. Ayan Kung mapapansin ninyo mga RSO pa yan, parehas sila na markings pero dito sila nagkaiba, dito sa grip. Yan, may grip itong slide. Kung saan pwede nyong ikasa dyan. Okay, yan merong grip. Ayan Okay. Ngayon, ito, in China, wala siya. As in talagang plain. Kumbaga siguro medyo nahiya sila, hindi nila ganong ginaya, no? Ayan. Ngayon, makikita nyo. Kaya, maging mapanuri kayo, huwag kayong magpapaloko. Yan ang pagkakaiba niyan, okay? Itong China version, ayan, wala talaga siyang grip dito sa taas. Hindi katulad nito, meron. Okay, ayan Ngayon, kaya lang, ganun pa man, medyo mahirap pa rin matrace talaga, no? Okay, ngayon, ito. Dito na tayo. This is the high-end version. Itong high-end version, iba yung internals niya kumpara mo dun sa mga Taiwan. Ibig sabihin, ito matigas yung internals nito. Talagang CNC full steel. Itong naman Taiwan is alloy internals lang. Ngayon, ano ba yung mas matigas doon? Definitely, mas matigas yung steel. Actually, namamagnet nga to, while ito hindi. Okay? Ngayon, hindi ko na ipapakita sa inyo yung internals kasi parang alam ko na i-discuss ko na yun sa mga other vlog ko. Ano po ang pagkakaiba ng WE brand nyo? Bakit mas mahal nyo bilang po ako? Yung WE brand namin, ganito yung lahat ng unit namin is upgraded, anti-mano upgraded. Bago ka lang, pero mas maganda siguro manood ka ng mga vlog ko, Yung unit namin is upgraded, naka-fine tuning, naka-trigger job. And some of the unit are naka-fixed outer barrel. Okay? Pakitaan natin ng example ng fixed outer barrel ng Glock. Bigyan mo nga ako. Okay. For example, the Glock 17. Okay, yan Yung Glock 17 namin, mostly naka-fixed outer barrel. This is the example of the fixed outer barrel ng Glock 17 namin. Ayan. Stainless steel fixed outer barrel. Okay? Ngayon, wala akong sample dito ng fixed out ng ordinary barrel ng Glock. Meron ba? Yun. Sa napaka malas na pagkakataon, wala akong example dito ng ng Glock na ordinary barrel, kaya hindi ko maiko-compare yung weight. Pero yan, kung makikita mo, fixed outer barrel na nakalagay sa Glock 17. Yan ang nakalagay, okay? Then yung unit namin naka-fine tuning and naka-trigger job, Ngayon, kung regarding sa pagkakaiba ng unit na hindi naka-fine tuning and hindi naka-trigger job, siguro I-suggest manood ka ng mga vlog ko para mas matuto ka since sabi mo newbie ka di ba? Yung naka-fine tuning kasi is nakatono, di ba? Yan, makikita mo to mga Glock to Mamaya makikita mo to kung ilan yung FPS nila. During the fine tuning, pinapatipid namin siya sa gas at the same time pinapalakas namin yung FPS. Ini-improve namin. Okay? Ngayon, since na-improve na yung FPS natin, papasok na rin doon yung trigger job na sinasabi. Ano ba yung nangyayari doon sa trigger job? Sa trigger job, ang ginagawa natin doon is synchronization of all internals, of all of moving internals. Like the hammer, the trigger, the disconnector, the mag catch, ganun. Para yung unit mo, soft lang ang trigger, puputok na kagad, hindi kailangang pwersado,
hindi kailangan ng hindi made-develop yung wear and tear doon sa unit. Yun ang lamang namin, yun ang edge namin. Based on my research, bihirang-bihira ang nakakaintindi at ang gumagawa pa sa panahon natin ngayon ng fine-tuning and trigger job. Okay? Yung unit namin, bago kumalat sa merkado, dumadaan yan sa mabusising pag-inspect at saka correction of glitch ng aming gunsmith. Kaya, mas quality talaga. Sa 10, sa 20, sa 50 unit na binenta namin, bihira ang bumabalik. Okay? Bihira ang bumabalik. Pero, karamihan ng nire-repair dito sa Big Man is yung mga unit na hindi naman binili sa amin. Yun lang naman pagkakaiba nun. Medyo konti lang. Siguro replay mo, no? Yung sinabi ko, medyo konti lang. Okay, no? Ngayon, hinahamon ko rin yung merong mga Glock, dyan. Kung yung merong mga Glock 17 ngayon dyan, diba? Yung Glock 17 ninyo, i-check nyo kung ganito rin ang magiging FPS sa Glock 17 namin. Hindi ko madalas i-FPS ang mga Glock, pero this time i-FPS ko based na rin sa sa request ng ating Airsoft, no? Unit ng ating Airsoft, Sir Jeric, bali, this is a WE na Gen 5 na Glock. Naka fine tuning, naka trigger job na siya, pero hindi siya naka fix outer barrel kasi ang request ng ating bossing, leave the barrel, kumbaga soon na lang siya mag-upgrade. Okay, so hindi siya naka fix outer barrel, naka fine tuning, naka trigger job lang siya, at saka yung isang sikreto natin, naka half up rubber. Hindi na sikreto kasi binulgar ko na sa inyo, di ba? Naka half up rubber na to. Ibig sabihin, mas improve na yung the way ng accuracy niya kasi yung half up rubber kasi siya yung nag-go hold dun sa BBs. Ngayon, ibig sabihin, improve na, mas maganda na yung paghawak niya sa BBs, mas may pectos na mas maganda na. Okay? Then, again ito, in-upgrade ko, kinalikot ko. So, pag kinalikot ko, ibig sabihin, pinalakas ko. Makikita ninyo, iko-chrono ko to. Bakit mo in-upgrade? Kasi request ng ka-Airsoft. Komportable ako mag-upgrade ng request ng ka-Airsoft kasi bakit? Full CNC internals to. Okay? Full CNC internals, so matigas yung laman loob niya. Kakayanin niya yung FPS na ibibigay natin. Kaya yan, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano katindi, kung gaano kalakas ang naging upgrade natin. Okay? Ngayon, lagyan natin to mga Airsoft ng, lagyan natin ng silicone oil. Silicone oil. Okay. Number 1 sa mga Glock, lagi nilalagyan ng oil sa ibabaw para yung wear and tear hindi ganun present. Then, kasa natin, ilock natin manually, lagyan natin ng silicone oil yung nozzle. Di ba itataas? Sino? Huwag na muna. Okay lang. No, ayan. Nalagyan na natin. Then, release. Tapos rest, okay? Ngayon, kunin natin yung magazine niya, no? Ang magazine ng mga WE, ang unit ng mga WE is capable only of 12 kg. Huwag mo siyang gagamitan ng 14 kg kasi bakit? Mawawarak siya. Okay? Ayan. Ngayon, pakita natin, ha? O, sige. 12 kg. 12 kg, upside down, then press, lagyan muna natin ng silicone oil. Okay, then dito sa ilalim. Okay. 12 kg, upside down, then lagyan lang natin ng 2 seconds. 1. 1. Okay, 1 plus 1 equals 2. Okay? So, meron lang siyang 2 seconds. Ngayon, lalagyan natin ng bala, lagyan natin ng 0.20. Kuha tayong 0.20. Okay, lagyan natin ng 0.20. Okay, hatakin natin ito pababa. Put your right thumb here. Then, lagyan natin ng bala. Maximum rounds ng mga Glock is around 26 to 27. 27, no? Ngayon, lagi minus 5, 20 to 23 rounds lang para mas,
hindi tayo masiraan ng spring. Okay? Yan, lagyan natin. Oops, sorry. Okay. Ngayon, okay na yan. Meron ng gas, meron ng bibis, meron na ring oil. Siyempre, mag-aano tayo. Magko-chrono test tayo. Okay? Okay. Yan, para makita ng mga car-airsoft natin kung gaano kaganda yung unit na naka fine tuning, naka trigger job. Okay? Yan. Pasok natin. Ito. Ay, okay. Pasok. Kasa. Ready to fire. Okay? Mga airsoft, again, naka fine tuning, naka trigger job, and naka half up rubber lang to. Ang Glock, hindi natin ina-upgrade hanggat hindi natin ina-upgrade ng sagad ang lakas niya. Okay? Compare dito, ang upgrade nito, ibubulgar ko mamaya. Okay? Kaya makikita nyo yung difference ng lakas. Firing! 372. 372. Hahamunin ko kayo yung Glock nyo, mga nasa 320 to 330. Swerte na yung 350. Yung akin, 372. Naka fine tuning, naka trigger job. Firing! 370. 370. Kayo nang umusga. Fine tuning, trigger job. Kaya may nagtatanong, bakit mas mataas yung unit nyo kaysa dun sa iba? Kasi yung unit namin, quality. Firing! 363. See? Ganyan katindi ang unit namin. Using 12 kg, using 12 kg, and using 0.20 grams. Ganyan katindi, ganyan kalakas. Okay, firing natin. Unit natin ka airsoft. Diet Camarines Norte, Sir Jeric. Firing! Open slide kasi po wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Syempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Lucas, medyo angat mo na yung camera. Okay. Hanggang dito, ha? Ayan, nakita nyo. 372 unang FPS. Tama ko, Lucas? 372. Yung una niyang FPS. Ngayon, bumaba ng 370. Not bad, di ba? Ang normal na FPS ng isang Glock 17 is nasa ilan lang? 330, 340. Swerte na pag nag 350. Ngayon, yung ginamit ko rito, 0.20 grams, 0.20 grams, tapos 12 kg lang na gas, 372. Mga airsoft, tapat mo dun. Pakita mo lang. Nakatutok pa ako sa aircon. Nakatutok ako sa aircon, ha. Ang temperature ng aircon natin ngayon ay, ito, pakita ko sa inyo yung temperature. Ilan? Pakita mo. 18.9. 18.9, 18.8, 18 degrees. Okay? Yan ang temperature ng aircon natin ngayon. Oh, butya. Ang lamig yan. 16.3. Yan na. Kasi lumapit si Luke, di ba? 16.3 ang temperature ng aircon natin ngayon. So, yung 372 na yon, maaring mababa pa yon kasi malamig dito. So, yung 372 na yon, let's say ipagpalagay, ba't dyan na nakatapat? Ipagpalagay na natin na plus 10. So, 382 para sa isang Glock. Napakasarap naman nun. Okay? So, ayan. Tapos, makikita nyo, pumutok tayo kanina, 20 rounds approximately. Meron pa kayang natirang gas dito. Nilagyan natin to kanina, 2 seconds. Diba? Hinahamang kulit kayo. Yung mga naka-Glock dyan na WE na hindi naman sa amin galing, ilang seconds ba kayo nagagas? 7 seconds? 10 seconds? Yung 7 seconds nyo, ilang putok ang ginagawa? Ngayon, nahamonin ko kayo. Yung 2 seconds na gas namin, naglabas siya ng pagpalagay natin, 380 FPS na lang, ha? Nagpalabas siya, 380 FPS, pumutok tayo ng 20. Ang tanong, meron pa kayang ipuputok to? Meron pa kayang natirang gas dito? Firing tayo. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 29, grabe. 30 rounds lang. Ko lang 30 rounds lang ang inabot niya. Kasi, unang-una nga, sabi ko sa inyo, malamig sa paligid. Pag malamig sa paligid, yan yung isang buhay na saksi ha. Yan kayo. Pag malamig sa paligid, mga ka-airsoft, maano rin, yung airsoft natin mahina. Kasi bakit? Bumibigat yung gas. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi advisable na maglaro ng airsoft pag malamig ang panahon or pag nasa malamig ka na lugar. Kasi nagiging malakas ka lang sa gas, no? Pero in fairness, pwede na rin nilagyan mo lang ng 2 seconds. Actually, nagkamali pa nga tayo, isang 1, tapos dinugtong ko na lang isang 1. Nilagyan lang natin ng 2 seconds, nag-fire tayo ng 30 rounds. 'Di ba? Hindi kaya ng mga unit na ordinaryo 'yun. Okay, unit ng ating Airsoft, 380 FPS, napakalakas niya para sa isang Glock. Tapos yung 2 seconds, nag-perform siya ng roughly 30 na bala, hindi na masama. Okay, unit ng ating Airsoft, Jerry of Daet, Camarines Norte. Okay, so, dako na tayo ngayon dito. Dito kasi, dali, parang, okay, tama. Kala ko China yung magazine. Okay, dako na tayo rito ngayon, no? This is the upgraded version ng Glock. In-upgrade ko to. Ano yung ina-upgrade mo? Okay, ang upgrade nito, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, tsaka ito pa, upgraded output bulb and upgraded float bulb. Regarding kung paano, kung ano yung ina-upgrade namin doon, syempre, hindi namin ibubulgar on cam, no? Kasi unang-una, baka merong gumaya, then hindi nila magawa ng tama, masira lang yung unit nila. So, ako, very concerned ako sa inyo mga ka-airsoft, pag hindi nyo linya, wag nyo nang kakalikutin kasi mapapahamak lang kayo, okay? Tapos, isa pa, syempre, yun yung meron kami na wala sa iba, okay? This is the upgraded version ng Glock, okay? Yung nga, tulad ng sinasabi ko, bakit ko in-upgrade to? Kasi I am confident kasi full CNC internals niya. Ayan o, yung laman loob niya, bakal. Ayan o. Bakal. Hindi katulad nung isa, alloy. Diba? Hindi ko sinasabing pangit yung isa, yung WE. It's just that may mas maganda. No? Kung talagang Glock lover ka, huwag ka na mag-WE kasi baka afford mo naman to, doon ka na sa mas maganda. Dahil yung mas maganda, mas matibay at syempre, mas malakas. Okay? Tandaan nyo, kaya naging mura kasi medyo budget meal lang rin ang pyesa. Ngayon, ba't naging mas mahal to? Kasi mas maganda ang pyesa. Okay? Kaya katulad nito, fine tuning, trigger job, hop-up rubber, parehas. Okay? Yung isa kanina, 380 FPS, fine tuning, hop-up rubber, trigger job. Ito, fine tuning, hop-up rubber, trigger job, output bulb, and float bulb. Okay, yan, na-upgraded to. Kaya, expected ko na rin na syempre na mas malakas ito. Okay? Ngayon, lagyan natin ng silicone oil sa ibabaw. Matitignan natin ngayon kung gaano yung lakas, no? Actually, pero hindi ko sinasuggest na iganito lahat ng Glock, ha? Kaya lang talagang medyo makulit lang yung airsoft natin. In-upgrade ko to, pero ipinaliwanag ko sa kanya yung mga risk, no, ng pag-upgrade ng ganito kalakas na Glock. Ako, hindi ko ina-encourage kayo. Ngayon, yung makikita ninyo dito, do not try this at home, okay? Huwag niyong gagayahin, huwag ninyong tatangkain, kasi ito, hindi kayang gawin ng mga ordinaryo to, no? So, tingnan na lang natin FPS. Before that, meron po ba kayo full steel na Combat Master? Yes, marami po kami niyan. Gerald Balmes Cuarteros. Okay, no? Share dan, sabi ni Redimer de Los Santos. Thank you, sir. Thank you, no? Okay, so let's begin, mga airsoft. This is the upgraded version ng Glock. Kunin natin magazine. Yan. Ngayon, to make it fair, pwede itong 14 kg eh. Pwede rin ng CO2. Pero to make it fair, gamit tayo ng 12 kg. Okay?
Para kasi 12 kg rin yung ginamit ko kanina. Upside down, then press down. Sumba. 1, 2. Okay. Balikan natin to. So, lagay tayo ng... may naiwan na bala. Lagyan natin ng bala. Okay, then... Yan. Mga airsoft, kung bakit ko siya kinakalog kasi hindi ako sanay tignan nyo, ng may bungi. Hanggat maaari, ayaw ko yan. Kayo, ganun din, i-practice nyo rin mga airsoft. Oops, looks pa kayo suya. I-practice nyo rin hanggat maaari yung ganun. Yan, katulad yan, tingnan nyo. Mas maganda siya pag naka-align talaga, di ba? Pag walang bungi. Okay? Ngayon, lagay natin base pad. Chrono test tayo ulit. Para makita na ating mga airsoft. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Firing! Wait lang, try to reconnect. Wala internet? Halos nito. Okay. Partida mga airsoft, nakatapat tayo sa aircon na 404 FPS. Firing! 407. 407 FPS, nakatapat tayo sa aircon. Let's say, plus 10 na lang. Diba? Napakabihira. Sasabihin ko sa inyo hindi ako nag-upgrade halos ng Glock. Maliban na lang kung high-end version yung Glock. Okay? Ngayon, ibang-iba doon sa unit na makikita nyo sa iba kasi yung sa amin, upgraded version. 404, 407, firing! 401. 401. Grabe! 400 FPS para sa isang Glock 17. Napakabihirang pagkakataon yan. Kasi lakas na ng isang rifle. Okay, no? So, yan ang isa sa pinagmamalaki natin. 404. Sabihin mo nang dahil nakatapat tayo sa aircon, bawas yan. Ipagpalagay mo ng 400, plus 10 na lang. Normally, plus 15. 414, 415 FPS. Nag-407, di ba? Di 417 FPS. Sabihin mo ng 420 and below. Grabe. Para doon sa nagtatanong kung bakit mas mahal sa amin kumpara mo sa iba, bossing, yung binebenta namin quality unit. Yung binebenta namin upgraded unit. Yung binebenta namin hindi tulad ng binebenta ng iba. Yung amin, competition grade unit. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, meron pa bang laman to? Tignan natin kung meron pa. Diba? Magpaputok tayo, let's say, 20 rounds. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O, naka 30 rounds na. Yung 2 seconds natin na gas. Nakaka 30 rounds na. Meron pa. O, diba? Meron pa kasi malamig pa. Okay? Nakaka 30 rounds na tayo. Good evening, sir. Sabi ni JB Gonzales. Okay, Michael Ulep Clemente 1561 is watching. Okay, meron po ba kayo full steel? Marami po kami full steel na Combat Master, no? Yun. Ngayon, nagpaputok tayo, 30 rounds. Tingnan natin, baka meron pa. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, Tier 9, 40. Okay, yung 2 seconds namin na nilagay na gas, nakaka 40 rounds na tayo. So, bakit mas mahal sa amin? Kasi yung unit namin kakaiba doon sa iba. Okay? Tuloy natin. Meron pa. Lamig pa eh. Yung 2 seconds namin ito. Sino ba yung nagtanong na yon? Ayan Luigi Alsaga. Panoorin mo. Yung video na to, kayang ipaliwanag yung tanong mo. Okay, Sir Luigi Alsaga, tinatanong mo bakit mas mahal sa amin? Yung unit namin, ibang-iba sa binibenta nila. Okay? Yung unit namin can perform. Okay? So,
Ilan na yung pinutok? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. O, 50 rounds na ang pinutok ng 2 seconds namin. O, ano pa masasabi mo? Yung video, kayang sagutin yung tanong mo. Okay? Saan ka? Saan ang gusto mong unit? Doon sa mas mura, pero naglalagay ka ng 5 seconds, puputok lang siya ng 30 rounds. Or doon sa 2 seconds na sa ngayon ay 50 rounds na ang pinuputok. Saan ka? Doon sa unit na Glock na 320 FPS lang, or doon sa unit namin na 384 FPS. Ah, di ba? Ayan. Ngayon, ito upgraded to. Kaya to umabot ng 417 FPS. Ah, yan, no? Yan, kaya sagutin ng tanong mo yan, no? Actually, yung tanong mo medyo mapang-intriga kasi sasabihin mo, newbie ka. Tapos, alam mo yung presyo namin. Di ba? Sasabihin mo, newbie ka, pero alam mo yung presyo namin, so hindi ka newbie. Bakit alam mong mahal sa amin? Hindi ka newbie. Di ba? Kasi alam mo yung mura at saka yung mahal eh. Di ba? Mapang-intriga yung tanong mo, pero at least the video will speak for itself. Nakita mo kung ano yung pagkakaiba. Okay? Nakaka 50 rounds na tayo. Flip 1, flip 2, flip 3, o 53. Wala na. Okay. 53, para sa 2 seconds, naka 53 rounds. Grabing tipid. Okay? Sir Maeng of Daet, Camarines Norte, ang bayaw or pinsan ng ating airsoft, Sir Jerry of Daet, Camarines Norte. Mga airsoft, dalawang Glock 17 Gen 5 parehas. Isang WE Taiwan version, isang high-end version. Isang non-upgraded versus the upgraded. Ay, hindi. Upgraded na rin pala to kasi hindi nga lang, ang upgrade nito 3 lang. Fine-tuning, trigger job, hop-up rubber. Okay. Ito, ang upgrade nito 5. Fine-tuning, trigger job, hop-up rubber, flute valve, and output valve. Ang upgrade niya 5. Hindi pa siya naka-fix outer barrel. What more kung naka-fix outer barrel, diba? Yan ang specialty natin. Okay? So, yun, napakaganda. Okay? Baka may mga tanong kayo. Mga airsoft, i-diretso natin to sa kwentuhan session, tanungan portion. Eksakto natin yung oras, no? Okay, by the way, before ako mag-proceed, ito po yung mga unit nyo, bossing, for shipping na po, no? Ihahabol natin yan. Okay, no? Big man, ano ang silbi ng silicone oil para sa unit? Ang silbi po ng silicone oil para sa unit, parang ito yung vitamins na pwede mong ibigay dun sa unit. Pag every matutuyuan ng oil is pinapalitan mo ng bagong oil, ibig sabihin, ganito. Silicone oil is invisible, no? Inisprayan mo to. Yung silicone oil will leave a very tiny film, okay? Very tiny film that will fill in the gap between metal and to metal, okay? May tiny film na matitira dyan, fill in the gap between the two metal. Pag nag-grind dyan, dahil merong silicone oil, smooth yan. Okay? Smooth yung unit mo. So, wear and tear, wala. Imagine niyo ngayon dyan sa pagkakaupo nyo. Okay. Sa pagkakaupo nyo, taas nyo yung kanan ng kamay nyo, taas nyo yung kaliwa nyo. Ayan Pagdikitin nyo, pagkiskisin nyo, friction, umiinit, nagkikiskisan. Okay? Kasi wala naman silicone oil. Walang film na nagse-separate between the two object. Okay? Yung silicone oil, ang silbi ng silicone oil, nag-iiwan siya ng very thin film that will fill in the gap of the two metal. So, yun ang silbi ng silicone oil. Pinapanatili niyang smooth yung pag-grind ng bawat metal doon sa unit mo. Hindi lang yan. Yung silicone oil, pinoprotektahan din niya yung rubber. Okay, we all know that yung mga airsoft natin has a full of rubber, o-ring, ABS, plastic material, etc. etc. Well, in fact, yung nozzle natin is made of ABS plastic, di ba? Okay, ngayon,
Ngayon, kung walang silicone oil, magde-develop yung mga scratches dun sa loob. Yung mga wear and tear nung nozzle, no? Kumbaga, magkakaroon ng mga hairline scratches. Tapos, ano mangyayari rin sa mga rubber o-ring mo? Eventually, due to pagkaka-expose niya doon sa green gas, which is a chemical, eventually, yung o-ring mo magiging brittle, lulutong, mapupunit, sisira. Pero with the use of silicone oil, yung rubber o-ring will remain as rubber o-ring for so many years. Okay? Kumbaga, hindi siya ganon kabilis masisira. Yun ang silbi ng silicone oil. Good evening, Boss Big Man. Buti umabot sa live. Kakatapos lang mag-dinner ng munggo. Wow, sarap naman. Sarap niyan. Gusto ko yan, munggo. Tapos, merong munggong malapot eh. Merong munggo na karinderya style, yung masabaw. Both of that munggo gusto ko, no? Tapos, merong sahog na chicharon, di ba, Lucas? Tapos, gusto ko pa sa munggo, merong dahon ng, ano ba yung dahon na nilalagay doon? Ampalaya. Dahon ng ampalaya at saka, bulaklak ng kalabasa. Yan ang mga gusto ko. Nako po. Papaluto nga ako munggo bukas. Normally, munggo pag biyernes eh. Pero magmunggo tayo during Sabado, no? Ang sarap niyan, Sir JPS kanya, nagutom mo ako tuloy. Kuya, mas reliable daw Taiwan made kaysa sa China made. Yes, syempre po. Sir Haji, talaga pong ma-reliable ang Taiwan made kaysa ang China made, no? Yung China made, sa totoo lang, bumili ka nun, no? Sige, papangalanan ko na ENC Double Bell. Alam nyo bang kahit hindi nyo ginagamit yan, nasisira yan? No? Marami makakapag-attest dyan. Marami makakapag second demotion sa sinabi ko, no? Naka-display lang yan, nasisira yan eh. Ano pa yung ginagamit mo, di ba? Double bell, yan yung mga iniiwasan ng mga gunsmith eh, na i-repair. Kasi bakit? Mauubos yung oras nila kaka-troubleshoot dun sa unit, hindi naman siya magagawa. Yan yung mga unit na gawang Lunes, sirang Martes. Kanina, dinemo ko, di ba? John Wick Pit Viper high-end, Sun Viper high-end versus the low budget, di ba? Pakitaan ko kayo. Bigyan mo nga ako ng sandali ng isang Pit Viper. Dito nga. Papa ko. Turo mo. Pit, tingin. To? Ano ba? Pit to? Hindi, pato eh. Saan? Turo. Hindi ko makita eh. To? Okay. Dali. Saan na? John Wick Pit Viper high-end. Dapat pala Sun Viper kinuha ko. Wala akong, pengi ako na China na Pit Viper. John Wick Pit Viper high-end. Hindi yan China ha. Naka-fixed barrel. Naka-fixed barrel yan ha. John Wick China. Double bell. ENC. Ganda, di ba? Ganda, di ba? Ayan, paano mo masasabing mas maganda yung... Paano mo masasabi na mas okay ang Taiwan kaysa China? Sa nakita nyo, Kasa natin. Kalugin ko. Kasa natin. Kalugin ko. Lakasan ko pa. Pinakamalakas. Walang kalog. Di ba? Ano ba yung magandang... Sa sasakyan ba? Magandang gamitin yung may kalampag, yung may kalog. Sasakyan ba? Relax ka bang nagdadrive pag tuwing merong konting lubak sabi nung pang-ilalim mo, dagat. Maganda ba yun? Sa sasakyan ba? Pag bago yung sasakyan, isinara may pinto, pak, ang ganda ng tunog ng pintuan. Pag hindi na ingatan yung sasakyan, kalampag na. Ano mas maganda ron? Di ba? Ito, maganda ba to? Hindi kumakalog? O ito ang maganda?
Ayan ha. Kalugin natin. Hinaan lang natin. Kasi baka sobrang lakas ng kalog ni Bigman eh. Baka ini-steer lang tayo nito ni Bigman eh. Hinaan lang natin yung kalog ha. Mahina lang. Mga siguro 5 inches lang. China. Budget meal. Gawang Lunes, Sirang Martes. Doon tayo sa mas magandang version. Lakasan natin. Kasi baka ini-steer ko lang kayo eh. Lakasan natin ha. Kung ano yun, 5 inches lang yung kalog. Ito, gawin natin 1 feet. May kalog ba? Ulitin natin to. Hinaan lang natin ha. Kasi baka pag nilakasan natin, tumalsik eh. Lakasan natin to. Pucha, gawin natin 3 feet. Okay? May kalog ba? Ayan. Ano mas magandang gamitin? Sino yung nagtanong nun? Gerald, ano mas magandang gamitin? Quality over the non-quality? Sino yung nagtanong nun? Si Haji, ano sa tingin mo mas magandang gamitin, sir? Nasagot ko ba ng maayos yung tanong mo? Na-feed ko ba sa isip mo yung bagay na maganda over the pangit? Pa-reply na lang. Napakagandang pagkakataon sa akin yan kung re-replyan mo ko. Okay. Sa pa may nagtatanong, bakit mas mahal yung Combat Master ni Bigman? Bakit mas mahal? Okay. Kesa dun sa ordinaryong Combat Master. Pakita natin! Kunin ko lang ha. Combat Master, look, turo. Ito, combat? Combat to? Hindi. Combat. Okay. Combat Master ni Bigman. John Wick Combat Master. Bakit mas mahal? Sabi ng iba, mahal kay Bigman. John Wick Combat Master ni Bigman by the EMG. I'm very sorry. Penging tubig, look. Penging tubig. Okay. EMG, same brand, same maker. Same brand, same maker, same quality. Well, actually, wala na tong ano. Okay? Kasa natin. EMG yan ha. EMG yan, Taiwan yan. High-end yan. EMG, pakita natin ang barrel ha. Makalog. EMG. Taiwan. High-end yan. Yung EMG Taiwan na binibenta ni Bigman, kasa, walang kalog. Yung EMG Taiwan na binibenta ni Bigman, naka-fixed outer barrel na threaded solid barrel. Kalugin natin. Walang kalog. Okay? Lock natin. Kalugin natin dito. Walang kalog. Check natin yung EMG na Taiwan na hindi pa upgraded. EMG Taiwan, hindi natin sinisiraan. Produkto rin natin yan. Ipinapakita lang natin na yung hindi upgraded na binebenta ng iba versus sa upgraded na binebenta ni Bigman. Okay, hindi upgraded na binebenta ng iba, EMG Taiwan high-end. EMG Taiwan Bigman upgraded. Hinaan lang natin yung pagkalog. Baka kasi niloloko lang kayo ni Bigman. Hinaan lang natin. Lakasan natin yung upgraded ni Bigman. Baka kasi niloloko ko kayo eh. Okay?
Kayo na, yung video na to, walang cut. Live to. Kayo na ang bahalang magdesisyon kung anong kukunin yung unit, Pucho unit versus Bigman upgraded. Experience the Bigman way. Okay? Yan. Kayo na bahala. Kayo na bahala, no? Mahirap kasi mag-claim na mag-claim eh. Inom lang ako. Kahit na high-end unit, kung hindi naman upgraded, wala rin kwenta unit. Kayo na po ang bahalang humusga, no? Basta ako, ang sinasabi ko lang sa inyo, kung gusto nyo ng unit na quality, kung gusto mo ng unit na makakasama mo pang matagalan, kung gusto mo ng unit ng seller, ng dealer, na may lifetime warranty na hindi ka lolokohin, Bigman po kayo. Pero kung gusto niyo ng putyo-putyo na unit, yung mura, tapos mga after 1 week, mapapamura ka. Lahat po tayo, merong choice. Lahat tayo merong free will. Lahat tayo merong malaya po tayo na pumili. Tandaan nyo to, hindi ko kayo pinipilit na bumili nito. Hindi ko sinasabing bilhin nyo to. Kayo mismo yung magde-decide kung gusto nyong bilhin to. Kung gusto nyong bilhin to, hinaan lang natin. O kaya, kung gusto nyong bilhin to. Ayan. Kayo magde-decide nyan. Quality versus the non-quality. Kayo pang di-decide nyan. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. At ito po sa inyo na inyong lingkod, Bigman. Magandang gabi po sa inyong lahat.